Sa 5 taon na lumipas ay hindi naging madali ang buhay ni Marco. Siguro ay karma na niya ito sa nagawa niya kay Eliana at sa mga anak nila. Hiwalay na sila ng bahay ni Natasha dahil napag-alaman at nasaksihan niya ang panloloko nito sa kanya. Tama nga ang hinala niya noong 1 taon pa ang anak nila na si Dustin. May karelasyon pala ito at binalikan nito ang ex-boyfriend nito. Kinumpronte niya ito noong nahuli niya ito sa akto at sinabi nito na nagawa lang niya dahil may pagkukulang siya. Totoo naman na nagkulang siya kay Natasha dahil hindi na sila nag-make love. Sa tuwing nag-aaya ito nawawalan siya ng gana. Ewan ba niya pero iyon talaga ang nararamdaman niya. Sinabi pa nito na mahal nito ang ex-boyfriend at hindi na siya mahal nito kaya nag-file sila ng divorce papers. Nakapag-file sila dahil wala nang hadlang sa paghihiwalay nila. Ang ama kasi nito ay pumanaw na 3 years ago. At ngayon ay malaya na sila. Ibinigay sa kanya ni Natasha ang anak nila. Umalis ito kasama ng lalaki nito. Ibinenta nito ang mga ari-arian nito kasama ang negosyo ng mga ito at ang mga shares nito sa company nila ay ibinigay sa bata. Nakapangalan sa anak nila iyon. Hindi madali ang ipagsabay ang trabaho at ang pag-aalaga ng anak. Siya ang tumatayong ama at ina ng anak niya. Minsan kapag may malayo siyang business meeting ay iniiwan niya si Dustin sa bahay ng parents niya o di kaya sa kuya niya. Ayos na sila ng kapatid at nagkapatawaran na siya. Bumalik na din ang pakikitungo nito sa kanya dati. Nasa office siya at abala siya pinipirmahan ng mga documents na nasa office table niya. Tumunog ang intercom niya at nagsalita ang secretary niya na si Theo. Oo, lalaki ang secretary niya para iwas sa mga babaeng nilalandi siya. Sinagot naman niya ang tawag. Hello, Theo, sagot niya. Hello sir, your son and brother is here, saad nito sa kabilang linya. Okay. Let them in, sagot niya at ibinaba ang tawag. Bumukas ang pinto at iniluwa noon ang anak at kapatid niya. Tumayo siya ang sinalubong ang mga ito. Hello, Dad, saad ng anak sabay yakap sa kanya. Niyakap naman niya ang anak. Oh, kuya, ikaw pala ang nagsundo kay Dustin. Saad na tanong niya sa kapatid. Oo, isinabay ko na siya sa pagsundo ko kay Bree. Inihatid ko lang ang anak ko sa bahay at hinatid ko lang ang anak mo dito sa office mo. Sub-sub ka na naman sa trabaho. Give time to yourself brother. Nagmukha na ikaw ang matanda sa ating dalawa niyan, saad ng kapatid tumawa naman siya sa sinabi ng kapatid. Hahaha, hindi pa ako matanda no. Hindi lang ako nagpagupit ng buhok. Matanda na agad, natatawang saad niya rito. It's true, look at yourself brother. Ang haggard mo nang tignan. Mag-ayos ka ba kapag balik niya hindi ka na niya kilala, saad ng kapatid at tinuwanan siya. Naiiling naman siya sa tinuran ng kapatid. Hindi siya nagpagupit ng buhok rigayon. Pero napag-isip-isip niya na tama ang kapatid. Kailangan niya ng mag-ayos sarili dahil baka isang araw umuwi ang mag-ina niya at ganito ang ayos niya ay hindi sa makilala. Okay, magpapagupit na ako, saad niya sa kapatid. Good. Aalis na ako, saad ng kapatid at umalis na. Binalingan naman niya ang anak na busy sa paglalaro sa iPad nito. Son, how's school? Maya ay tanong niya rito. It's fine, Dad. Teacher said we are having a family day 2 months from now, saad ng anak niya. Okay, good. Malayo pa naman yun. So, pupunta tayo sa kina grandpa at grandma mo bukas. Dun tayo sa kanila magstay for the weekends together with your cousins, saad niya sa anak. Masaya naman ito sa narinig. Alam niya na nami-miss din nito ang ina. At ginagawa niya ang lahat para aliwin ito at mapasaya ang anak. Nakakapag-usap naman ang anak niya at si Natasha through video call. Nasa Australia na si Natasha at kasal na ito sa lalaki niya. Sa katunayan ay buntis na ito sa magiging anak ng mga ito. May business doon ang asawa nito. Minsan itong umuwi para makasama ang anak nila. Nagkapagbakasyon naman ang anak niya sa Australia noong summer break nito. Nang matapos ang gawain niya ay umuwi na sila ng anak niya. Pagkababa sa kotse ay sinalubong sila ng mayordoma ng masyon niya, si Nanay Melvs. Siya ang katuwang niya sa pag-alalaga kay Dustin. Close ang matanda sa anak niya. Iho, narito na pala kayo. Hali na kayo at pumasok na para makakain na kayo. Nagluto ang ng mga paborito ni Dustin, saad ng matanda habang hawak si Dustin sa kamay na naglalakad papasok ng bahay. Sumunod naman siya sa mga ito.
Pagkapasok ay ibinigay niya sa isang katulong ang dala nilang gamit at inutusan na ihatid ito sa kwarto nila. Nasa hapag na sila at maganang kumakain ang anak niya. Pagkatapos nilang kumain ay pumanhik na sila sa itaas para makapag-ayos ng sarili bago matulog. Pumasok na siya sa silid niya, ganoon din si Dustin. Pagkapasok niya sa loob ng kwarto niya ay bumungad sa kanya ang malaking portrait nina Eliana at ng kambal. Ang picture na iyon ay noong first birthday ng mga bata. Hiningi niya ang copy ng litrato, ang ipinaportrait niya iyon. Tumingin siya sa litrato ng ito na may halo ng pangungulila. Sana dumating ang araw na makita at may akap niya ang mga ito. Sana mapatawad niyo ako, maghihintay ako sa pagbabalik niyo. Pangako yan, please come back, saad niya bago pumasok sa banyo. Nang matapos mag-ayos ay humiga na siya sa kama niya. Akmang ipipikit na niya ang mga mata ay may kumatok sa pinto ng kwarto niya. Bukas yan, pasok, saad niya. Pumasok doon ang anak niya na dala ang human nito. Alam na niya na hindi ito makatulog. Dad, can I sleep here with you? Tanong nito nang makalapit. Sure, son, come, saad niya at samampa na ito ng kama. Tumabi ito sa kanya at yamakap. Maya-maya ay nagtanong ito. Dad, kailan sila babalik? Tanong nito sa kanya. Tinignan naman niya ang anak at nakatingin pala ito sa portrait nila Eliana. Soon, babalik sila anak at ipakikilala kita sa mga kapatid mo, saad naman niya. Sana bumalik na po sila para di ka na sad, saad naman ng anak niya. Niyakap naman niya ang anak niya at hinaplos ang buhok nito. Maya-maya ay nakatulog na ito. Sana nga bumalik na ang mag-ina niya. Gusto niyang humingi ng tawad at bumawi sa lahat ng pagkukulang niya sa mga ito. Napaisip niya na paano kung mayroon ng ibang lalaki na nagpapasaya kay Eliana. Sa naiisip ay may kirot siyang naramdaman sa puso niya. Hindi niya siguro kakayanin na makitang may kasama itong iba. Nakatulugan na niya ang pag-iisip. Pagkatapos kumain ni Eliana ay nagpaalam na siya sa kambal at sa kuya niya. May mga yaya ang mga anak niya at mamaya pa ang pasok ng mga ito sa school. I'll go ahead na, give mommy a kiss na, babies, saad niya sa mga bata. Tumayo naman ang mga ito at humulik sa kanyang pinggi. Pagkatapos ay umupo na ulit ang mga ito at bumalik sa pagkain. Lumapit siya sa kuya niya at humulik sa pinggi at nagpaalam na. Alis na ako kuya, alam niya rito. Okay, take care, good luck on your meeting, saad ng kuya niya. Ngumiti naman siya at tumango sa kapatid bilang pagsang-ayon. Lumakad na siya palabas ng bahay at tinungo ang naghihintay na kotse. Pinagbuksan siya ng kwardya at pumasok na siya sa sasakyan. Ilang minuto lang ay nasa kumpanya na sila. Agad siyang bumaba ng sasakyan at naglakad na papasok ng kumpanya. Pagkapasok niya ay agad na binati at yumukad sa kanya ang mga empleyado niya sa kumpanya. Ngiti ang isinagot niya sa mga pagbati nito sa kanya. Agad na siyang sumakay sa exclusive elevator patungo sa floor kung nasaan ang office niya. Pagkalabas niya ng elevator ay sinalubong siya ng secretary niya na si Terry. Binati siya nito. Good morning, Ms. Ellie. Magalang na bati nito sa kanya. Good morning, Terry. Ganting bati naman niya rito at naglakad na papasok ng office niya. Nakasunod naman sa kanya si Terry. Pagkapasok ay tinungo na niya ang office table niya. Inilapag na niya ang dala niyang bag sa mesa. Ma'am, the board meeting will start at 5 minutes, saad nito nang makalapit. Okay, I just prepared my things na dadalhin ko. You may go now and make sure that everything is fine, saad niya rito. Nagpaalam naman ito at lumabas na ng office niya. Inayos naman niya ang mga papers na dadalhin niya sa meeting. Lumipas ang 5 minuto at lumabas na siya ng office niya at naglakad na papuntang boardroom. Sumunod naman sa kanya ang secretary niya. Pagkapasok nila ay agad siyang binati ng mga tao na naroon. Binati din niya ang mga ito pabalik. Hindi nakasama si Vic sa meeting dahil hindi pa ito nakakuwi. Nagmamomant pa ito kasama ang jowa nito. Alam na naman ng kaibigan ang agenda ng meeting na ito. Ilang sandali ay nag-start na ang meeting nila. Madami ang napag-usapan nila at sumangayon ang mga ito sa kanyas may sa Pilipinas na ang magiging main branch nila. Naging maganda ang kinalabasan ng meeting. Naayos na din niya ang lahat ng mga kakailangan para sa itatayong branch nila sa Pilipinas.
Tinulungan siya ni Vic at ng mga kuya niya na si Alexander at Lucas sa lugar kung saan itatayo ang kampanya. Nabili ito na lupa na pagmamay-ari ng kuya Alexander niya na hindi pa nagagamit. Binili niya iyon sa kapatid dahil magustuhan niya ang location kung saan itatayo ang company. Madami na din na nakatayo na mga ibang gusali doon at nasa city iyon. Malapit lang din sa mga malls at paaralan ang location. Iyon ang nagustuhan niya. Ilang linggo ang lumipas ay pinasimulan na niya ang pagpapagawa ng company building. Within 8 months ay tapos na daw ito. Ang kuya Lucas niya ang nag-aasikaso sa pagpapagawa sa building dahil ang company din ito ang nag-supply ng mga gamit para sa pagpapatayo ng building. Nasa bahay na si Eliana at kakauwi lang niya. Nakabihis na siya at nagtungo sa garden ng bahay pagkababa niya. Nasa garden ang kambal iyon ang sabi ng yaya noong dumating siya. "Babies, andito na ako," tawag niya sa mga bata habang papalapit siya sa mga ito. Nakaupo ang mga ito sa upuan sa garden. Si Emerald ay busy na kumakain at dumadaldal sa kapatid. Si Harold naman ay nagbabasa na naman ng libro. Hay naku, itong bata na ito, bookworm talaga kaya ito siguro lumaki na sobrang talino, saad ni Eliana sa isip. "Mommy," tili ni Emerald at tumayo ito para salubungin siya ng yakap. Agad naman niyang niyakap ito. Tumayo na din si Harold at yamakap din sa kanya. Ang swerte talaga niya sa mga anak niya. Hindi man siya swerte sa pag-ibig at least sa mga anak jackpot siya. Mababait at matalino ang mga ito. "Mommy, I heard that we are going to the Philippines. Are we going to have a vacation there?" Maya-maya ay tanong ni Emerald nang makaupo sila. Kaharap niya ito at si Harold ay nasa gilid niya. Bumalik sa pagbabasa ng libro na hawak niya kanina. "No, princess, we will live there. Doon na tayo titira sa Pilipinas. Pagkatapos ng klase ninyo tayo aalis," saad niya rito. Nakakaintindi at nakakapagsalita ang mga ito ng Tagalog. Sinanay nila ang mga ito para hindi ito mahirapan once na bumalik sila sa Pilipinas kaya lang minsan nagiging slang ang mga ito. "I'm excited na to see the Philippines," saad nito sa kanya. Tumawa naman siya sa kadaldalan ng anak. Si Harold naman ay walang imik sa gilid niya at patuloy sa pagbabasa. Ang hindi alam ni Eliana ay alam ni Harold kung nasaan ang ama ng mga ito. "Oh, I'm excited too but I'm not excited to see our dad in Philippines. I hate him so much for making mommy sad and for causing so much pain," saad ni Harold sa isip. Maya-maya ay lumapit ang yaya ng kambal at nagsabi ito na pinatatawag siya sa office ng kuya niya. "Ma'am, pinapatawag kayo ni Sir Alexander sa office niya," saad ng yaya. Pilipino ang lahat ng kasambahay nila dito sa bahay nila. "Sige, thank you po. Iwan ko muna kayo. Pakibantayan na lang ang mga bata," bili niya rito at nagpaalam na. Tinungo niya ang office ng kuya Alexander niya. Kumatok siya sa labas ng pintuan. Nakarinig ng katok si Alexander sa labas pintuan ng office niya rito sa bahay. Alam niya na si Eliana na ito dahil ipinatawag niya ito para kausapin. "Come in," saad niya. Bumukas naman ang pintuan at pumasok si Eliana. Agad itong lumapit at umupo sa upuan na naroon sa harapan ng table niya. "Kuya, ipinatawag mo ako?" tanong ni Eliana. "Oo, may pag-uusapan tayo tungkol sa pag-alis niyo ng mga bata," saad naman ng kuya niya. "Okay, ano po yun kuya? Handa na po ang lahat sa pag-alis namin. Hinihintay ko lang ang matapos ang kambal sa school nila," saad niya sa kuya Alexander niya. "Okay, pero gusto ko lang makasigurado na ayos ka na ba talaga? I mean alam kong magkikita kayo ng lalaking iyon. Maliit lang ang Pilipinas," saad ng kuya niya. "Kuya, naka-move on na ako. If magkita kami edi maging civil na lang sa isa't isa. Basta huwag ka nang mag-aalala dahil okay na talaga ako," saad niya sa kuya niya. "Sige, but kapag may nangyari sa inyo doon na hindi maganda ay ipaalam mo sa akin, okay? Alam mo naman na mahal ko kayo ng mga bata," saad ng kapatid. "Opo, kuya, masaya na po ako at kontento na sa piling ng mga anak ko. Higit pa sa sapat ang mga anak ko. Ayaw ko ng mag-love life. Nakaka-trauma kaya, kuya," saad naman niya sa kuya niya sabay tawa. "I'm happy na nakikitang nakakatawa ka na at masaya ka na ulit. Your happiness is also my happiness.
Lagi mong tatandaan na narito lang ako palagi sa tabi mo. Mahal na mahal kita, little sis, saad ng kuya niya. Mahal din po kita kuya. Thank you for everything, saad naman niya at tumayo para yakapin ang kapatid. Pagkatapos ng pag-uusap nila ay lumabas na sila sa office. Nadatnan niya ang mga bata na nasa sala na ang mga ito at may kasama. Dumating na pala si Vic. Masaya ang mga ito sa sala na nag-uusap. Papi, where have you been? Bakit ang tagal mo bumalik? Rinig niya na tanong ni Emerald. May hawak itong pasalubong galing kay Vic. Galing lang si Papi sa work princess, sagot naman ni Vic sa bata para hindi na ito magyusisa. Maya-maya ay napansin siya ng mga ito. Lumapit siya at umupo sa sofa. Oh, andito ka na pala. Kamusta ang vacation mo? Saad niya rito at mapanukso na tumingin kay Vic. Okay naman. I had a great time with him, sagot nito sa kanya. Busy na ang kambal sa kanyang ginagawa kaya inaya niya si Vic sa garden para makapag-usap siya ng maayos. Ellie, sasama ako sa inyo sa Philippines. Napag-usapan na naman ito ni My Loves ko. Pumayag naman siya, saad nito sa kanya. O buti at pinayagan ka. Saad niya rito. Oo naman. Papayag yun kunting lamang ko lang sa kanya at papayag na yun. Mahal kaya ako nun, saad nito sa kanya sabay flip kunwari ng buhok. Tumawa naman siya sa ginawa nito. Excited na din si Beatrice sa pag-uwi natin, saad niya rito. Madami pa silang napagkwentuhan hanggang sa nagpaalam na ito na uuwi na. Gabi na kasi, inaya naman niya ito na dito na kumain pero tumanji ito dahil sa bahay daw siya ng parents niya magdi-dinner. Lumipas ang mga buwan at abala ngayon si Marco dahil nabalitaan niya may bagong tayong company dito. A few blocks lang sa company nila. It's Montenegro Clothings. Hindi niya alam na company pala ito ni Eliana. Naghanda siya ng presentation para sa mga products nila. Naghahanap kasi daw ng supplier ang naturang company dahil mag-cooperate na ito sa susunod na buwan. May gaganapin daw na isang party para sa pagbubukas at pagdating ng CEO ng company. Gusto niya na siya ang mapili ng maging supplier ng mga tela. Isa yon sa mga negosyo ng pamilya niya aside sa shipping lines and restaurants. Siya ang namamahala ng mga ito. Yung Kuya Manolo niya kasi ay may sariling negosyo at nasa kuya niya din ang pagmamahala ng ibang negosyo nila. Hati sila sa lahat ng negosyo na mayroon ang pamilya nila. Wala silang alam na si Eliana ang may-ari ng bagong company. Hindi din alam ng parents niya kung ano ang trabaho ni Eliana. Ang alam ng mga ito ay may negosyo itong pinapatakbo. Nasa office siya ngayon at pina-finalized niya ang mga kailangan para presentation niya. Gusto niya perfect na lahat para sure siya na makukuha niya itong proyekto na ito. Naputol ang ginagawa niya nang may kumatok sa pintuan ng office niya. Come in, saad niya. Sir, excuse po, your mother is here, saad ng secretary niya. Okay, let her in, saad niya rito. Tumayo siya at sinalubong ang ina. Hello, son, you look so busy today, saad ng ina. Yamakap siya at hinalikan ito sa pisngi. Iginiya niya ito sa sofa at pinaupo. Yes, mom. Pina-finalized ko lang yung gagawin ko na presentation para sa bagong tayong company. Naghahanap kasi siya ng supplier ng tila, saad niya sa ina. Oh, the Montenegro Clothings. I heard na US daw ang company na ito at sikat ito sa labas. Pati yung bago nilang line of clothes for kids ay patok na patok. Hindi ko pa nakikita yung mga gawa nila, pero gusto kong makita yung mga gawa nila na mga damit. Sabi ng amiga ko ay magaganda daw, mahabang saad ng ina. Yes, mom. Nakita ko na yung ibang line of clothes nila for men. It's really great, saad naman niya. Madami pa silang napag-usapan ng ina. Sabay na silang umalis dahil may family dinner daw sila. Nandoon na din daw ang anak niya na si Dustin dahil sinundo na ito ng kuya niya. Nasa mansion na sila at sabay na kumakain sa hapag. Yung mga bata ay panay din ng daldal lalo na yung bunsong anak ng kuya niya na babae. Naalala naman niya ang mga anak niya. Kamusta na kaya ang mga ito? Sana dumating na ang panahon na makikita niya ang mag-ina niya, saad niya sa isip. Son, I heard na uuwi na si Eliana dito sa Pilipinas next month. Nagkita kasi kami si Beatrice sa hospital at pinapaabi ni Eliana sa akin ng mamu na uuwi sila, saad ng ama.
Nang marinig ang sinabi ng ama ay binalingan niya ito. Hindi siya makakilos at makahinga sa narinig. Totoo bang uuwi na ang ito? Matutupad na ba ang mga dasal niya na makita ang mga anak? Saad niya sa isip. Naluluha siya at naghahalo na ang nararamdaman niya. Nang makahuma ay nagsalita siya. Really dad? Uuwi na sila. Makikita ko na ang mag-ina ko. Saad niya sa ama na naluluha na. Yes, son. They are coming back for good, saad ng ama. Sana pwede ko silang makita kahit yung mga anak ko gusto ko ng may akap. Gusto ko na humingi ng tawad sa kanila, saad niya at pamatak na ang mga luha niya. God, please help me. Sana mapatawad na ako ng mag-ina ko, saad niya sa isip at nagdasal. Alam na ng buong pamilya na hindi niya anak si Dustin pero tinanggap pa rin nila ang bata. Inamin sa kanya si Natasha na anak niya si Dustin sa lalaking naka-one night niya sa bar. Hindi nito alam ang buong pangalan ng lalaki dahil hindi na daw nito nakita pa. Noong inamin sa kanya ni Natasha iyon ay galit na galit siya dahil nagawa niyang talikuran ang tunay niyang mga anak para lang sa anak nila ni Natasha pero hindi niya pala anak. Inamin din nito na peke yung DNA test na nakaabot sa kanya na resulta dahil pinalitan ni Natasha iyon para hindi niya malaman na hindi niya anak si Dustin. Ayaw daw ni Natasha na malaman ng ama nito na nabuntis siya ng lalaking hindi niya kilala. Kaya niya iyon nagawa, humingi ito ng tawad sa kanya sa mga nagawa nito, pati ang pagsira nito sa relasyon nila Eliana. Ipinakiusap din ni Natasha na sa kanya na si Dustin dahil hindi daw nito pwede na isama sa pag-alis nito dahil ayaw daw ng lalaki nito kay Dustin. Naawa siya sa bata kaya inakuna niya si Dustin. Ito na siguro ang karma niya sa lahat ng kagaguhan na ginawa niya. Sana bigyan siya ng huling pagkakataon para itama ang lahat ng nagawa niya. Tumayo ang ama at ina niya. Niyakap siya ng mga ito. Awang-awa na sila sa anak nila. Alam nilang nagsisisi na ito sa nagawa at malaki na din ang pinagbago nito. Don't worry son, makikita mo na sila, pag-aalo ng ina niya. Oo nga, bro, huwag kang umiyak dyan dahil para kang bakla. Ang tapang-tapang mo noon at ngayon iiyak-iyak ka, saad ng kuya niya. Oo na kuya, alam ko na gago at naging tanga ako noon. Gusto ko na bumawi sa mag-ina ko. This time hindi ko na uulitin ang mga pagkakamali na nagawa ko, saad niya sa kapatid niya. Siguraduhin mo lang, and huwag kang pagkakasiguro, hindi natin alam baka may kasama na si Eliana na iba pagbalik nila. Kaya ihanda mo na sarili mo. Huwag ka nang duwag this time, saad ng kuya niya. No, hindi ako makakapayag na may iba na siya. Akin lang sila ng mga anak ko. Gagawin ko ang lahat para mapatawad nila ako, saad niya. Ngayon pa lang ay ihahanda na niya ang sarili. Gagawin niya ang lahat-lahat para sa mag-ina niya. Hindi siya papayag na may umagaw sa mga ito. Hindi niya alam ang magagawa niya kapag may umagaw sa mag-ina niya. I'll wait for you, baby. Hihintayin ko kayo ng mga anak natin. Promise this time ay gagawin ko na ang tama. Pangako yan, mahal na mahal ko kayo. Hinintay ko kayo ng 5 taon kaya hindi ko nasasayangin ang pagkakataon na ito para bumawi sa inyo, saad niya sa isip niya. Lumipas ang 1 buwan at ito na ang araw ang nang pag-uwi nila Eliana sa Pilipinas. Ready na ang lahat ng mga dadalhin nila. Nakabihis na din ang mga bata. Siya na lang ang hinihintay sa baba. Pinauna na niyang bumaba ang kambal kasama ang mga yaya nito. Natagalan kasi sila sa pag-aayos dahil sa anak niyang kikay na ang tagal makapili ng susuotan. Parang a-attend ng party sa tagal makapili ng susuotan. Naalala niya ang senaryo nila kanina sa kwarto ng kambal. Mommy, please help me find a pretty dress, saad ng anak niyang si Emerald. Nakatingin siya sa anak niya habang panay ito pili sa closet nito. Hindi nila dadalhin ang lahat ng gamit dahil may mga gamit na sila sa bahay nila sa Pilipinas. Saka sila ang may-ari ng isang clothing company kaya isang tawag lang niya ay agad na may dating na mga damit. Baby, just wear comfortable clothes for you. Mainit sa Philippines, saad niya sa anak. Okay po, just help me find a dress that fits to me. A pretty dress just to make me more prettier, saad nito. Hay naku! Ang hirap magkaroon ng anak na sobrang kikay. Iwan ba niya saan ito nagmana sa kartihan nito? Baka sa ama nila ito nagmana. Siguro dahil noong nagsasama pa siya gusto nun dapat maayos ang damit niya, saad niya sa isip at tinulungan na ang anak sa paghahanap.
Maya-maya ay bigla nalarig itong huminto ng pagpili ng damit sa closet nito. Tumili naman ito ng napakalakas. OMG! I found my red dress. Saad nito ay itinaas ang dress na napili nito. Princess, don't scream. Come here. I will help you to get dress. Saway naman niya sa anak at tinulungan na ito sa pag-aayos. Nakalugay ang mahaba at makantab na buhok nito. Ang ganda nito sa suot na damit. Ito yung bagong dress nila na may terno sa ina. Hindi pa ito na ilalabas sa market. Sa Pilipinas na sila maglalabas ng mga bagong koleksyon ng damit kasabay ng launching ng company niya. Mommy, you have to wear your dress too. Terno po tayo, saad nito sa kanya at tumango naman siya rito. Maya-maya ay binalingan nito ang kapatid na lalaki. Tapos na itong magbihis. Ito na ang nagkusa na magbihis, ayaw nito na binibihisan ng yaya dahil hindi na daw siya baby. Well, nagpapabihis naman ito sa glam team ng mga ito kapag may photoshoot sila ng anak niyang babae. Kuya, how's my look? Do I look pretty na? Tanong nito sa kapatid. Yeah, always, tipid na sagot nito. Ngumiti naman ang anak niyang babae sa sinabi ng kuya nito. Pagkatapos ay sinabihan na niya ang mga ito na mauna nang bumaba dahil naroon na naghihintay ang papi ng mga ito, si Vic. Maaga din ang bakla, excited na daw itong pumunta ng Pilipinas dahil matagal na itong hindi nakakapunta doon. Madami itong gustong gawin at puntahan doon. Excited na itong muling makita si Beatrice. Bebs, ang tawag nito kay Beatrice. Bey, naman sa kanya. Kayo lalong nag-assume ang mga tao na may relasyon sila dahil sa endearment nito sa kanya. Natatawa na lang siya sa naiisip. Kinuha ni Eliana ang red dress na terno sa suot na dress ng anak niyang babae. Sinuot niya iyon at tumingin sa full-length mirror. Hapit na hapit sa kanyang katawan ang suot na dress. Litaw na litaw ang kurba ng katawan niya. Hindi mo akalain na may anak na siya. Sabi nga ng iba ay hindi daw halata sa kanya na may anak na siya. Mukha pa daw siyang dalaga. Napatingin naman siya sa bandang dibdib niya. Wala na ang bakas ng operasyon niya dati. Pinalaser niya iyon sa isang kilalang dermatologist dito sa US dahil sa tuwing nakikita niya ang pilat sa dibdib niya ay naalala lang niya ang lahat ng pinagdaanan niya na sakit noon. Wala nang pilat na iyon sa dibdib niya. Wala nang bakas ng operasyon na makikita doon. Sana sa pagbalik niya ay hindi na siya muling masasaktan. Inihanda na niya ang sarili sa muling pagkikita nila ng ama ng mga anak niya. Maliit lang ang mundo na ginagalawan nila kaya possible na magkita sila lalo na nasa business industry na din siya. Pagkatapos niyang tumingin sa full-length mirror ay nagtungo na siya sa vanity table niya at nag-apply na ng manipis na make-up. Hindi na niya kailangan na maglagay ng madaming make-up dahil ayos na sa kanya ang simple make-up. Litaw na litaw ang kagandahan niya kahit nga hindi na siya mag-make-up ay maganda na siya. Iyon ang papuri na naririnig niya. She is so flattered. Medyo malamig ang hangin sa labas ng bahay kaya kumuha siya ng coat niya. Sinuot niya iyon at kinuha na ang bag niya. Lumabas na siya ng kwarto at tinungo na ang hagdan pababa. Tanaw niya ang mga anak niya, si Vic at ang kuya niya kasama ang asawa nito na buntis sa sala. Napatingin ang mga ito sa kanya. Ay pak, ang ganda ni Mamshi, malakas na saad ni Vic na naging binabae ang tinig. Sanay na naman ang mga tao at mga anak niya rito. Alam nito na Bex ang papi nila. Ang bunganga mo box, saad naman niya nang makalapit sa mga ito. You look so gorgeous, Mom, saad ng anak niya na si Harold. Thank you, my prince, pasasalamat niya sa anak. Yes, Mommy is so pretty like me, saad naman ng anak niya na si Emerald. Yeah, my pretty princess, saad niya sa anak. Nagtawa na naman sila sa sala. Ready na ba ang lahat? Ikaw my Princess Sam, are you really ready to go back? Saad ng kuya niya. Yes, kuya, 100% sure, don't worry we will be fine. At pwede naman kayo pumunta sa Philippines kapag nakapang-anak na si Ate Cindy, saad niya sa kuya niya at yamakap rito. Niyakap niya rin ang asawa nito. Kayo, ingat kayo rito. Alagaan mo ng mabuti si Ate Cindy at ang magiging pamangkin ko, saad naman niya sa kapatid. Okay, Princess Ellie, let's go, hatid na namin kayo sa airport. Nag-aantay na private plane, saad ng kuya niya at umalis na sila ng bahay.
Pagkarating nila sa airport ay madaming bilin ang kapatid sa kanya. May bilin din ito sa kaibigan niya na si Vic na bantayan daw sila nito. Yes, Kuya Alexander, I will take good care of them, saad ni Vic sa kuya niya. Aasahan ko yan, saad ng kuya niya. Niyakap naman sila isa-isa ng kapatid at nagpaalam. Friends, take care of your mom and sister. Okay, pahabol na saad nito sa anak niya. I will Tito Papa, saad naman ng anak niyang lalaki. Matapos magpaalam ay sumakay na sila sa private plane. Eto na at uuwi na sila ng Pilipinas makalipas ang 5 taon. Ang bansang iniwan niya dahil sa sakit na naranasan niya sa nakaraan. Pero naka-move on na siya. Hindi na siya ang Eliana na tanga at mahina. Naging matapang na siya ngayon. Lalaban na siya kapag may nagtangka na saktan siya o di kaya ang mga anak niya.